engineer, pero full-time na po sa ginagawa natin negosyo. Tama ba, partner? Siyempre, Millionaires Club po ito, Fast and Furious, Property Achiever, Car Achiever, consistent top earner po sa Royal Emperors, and consistent top earner po sa ating buong kumpanya sa buong Uno International. Ngayon nga po is ano siya, top 25 po, hindi po basta-basta makapasok diyan. Grabe po ang ano diyan, ang ano, so tulungan niyo po akong i-welcome and good morning po ang ating speaker for tonight. No other than Coach Engineer Laren Villapanya. Ayan. Good morning po, Coach. Ayan, good morning mga ka-team Royal Empress International Team Success Pro. So ayan, ready po ba ako? Okay. So anyways, no, so ayan, good morning po sa ating lahat. Diba? At the same time, syempre, ayan, let's start the week, right? Diba? So it's Monday, diba? So grabe. So every Monday, kumaga Monday, no? So kailangan talaga excited ka, diba? Lalo na, diba, ngayong gabi. Sige po, okay lang po ba mag-comment lahat ng mga ka-partners po natin right now na very excited, 'di ba? Lalo na we start the week right, no? So this is the first day, 'di ba, for this week, 'di ba? Na kung saan naman syempre, alam mo, sabi nga nila, simulan mo na excited ka, simulan mo na talagang, alam mo 'yon, very productive yung unang araw mo ng linggo kasi tuloy-tuloy po yan. Okay, so kamusta naman lahat ng mga ka-partners natin, no? So grabe, parang kagabi lang, di ba? Kasama natin yung Team RFST and Team Jeremiah. Ngayon, magkakasama naman tayo. Sige po, audio check po muna tayo, no? Naririnig po ba ako? Ayos naman. Sige po, type 1 po muna, no? Kung naririnig po ako. At syempre, kung naririnig niyo po ako, samahan niyo po, di ba? Tulungan niyo po ako na papasukin pa po natin yung ating mga ka-partners na wala pa po sa ating Zoom. Okay? Mas maganda po maka-attend po sila. Di ba? Lalo na po napakaganda ng magiging topic natin right now. Okay? So, marami pa po tayong wala. Sayang po kung hindi po nila masimulan. Di ba yung pinaka-topic natin? Kasi actually po, this is part of the continuation, di ba, ng mga topics po natin last week. Diba, yung mga for the level of our skills na mas pataasin pa natin, na mas lalo pa tayo matuto, 'di ba, sa ginagawa nating negosyo, tama ba? So last time, 'di ba, yung topic po natin is the mastery of prospecting. Pangalawa, syempre setting invite at 101. Tama ba? 'Di ba? Tama ba? So syempre, lahat po sa mga nandito, no, maging alam mo yon, mag-take down notes ka, 'di ba? I-absorb mo kasi mamaya po may tanong na naman tayo. Okay, 'di ba? Meron po tayong question and answer, syempre, para malaman ko kung talaga bang naka-take down notes ka or nakikinig ka, 'di ba? So syempre ako po yung magtatanong, hindi po kayo. Okay? Okay ba 'yon? Okay ba 'yon? So syempre mga ka-Royal Empress International, no? So marami pa pong wala, 'di ba? So ayan, mas maganda po sana kumbaga nandito sila para syempre masimulan po yung topic kasi sabi ko nga po, this is one of the tools, 'di ba, na kailangan po natin sa business natin. Okay? So syempre since ayun naman natin na magantay sa lahat, 'di ba? So syempre yung mga maaga dito, no, saludo po sa inyo. 'Di ba? Imagine pagpasa pa lang ng link, talagang nakapasok na agad. Pero yung mga wala po, no, encourage po natin sila na makapasok na. So pa-inform po na start na po yung ating Zoom, 'di ba? Syempre, every day is a learning day. So ito yung mga bagay na makakatulong po sa atin. Okay, so syempre, ayun po, 'di ba? Thank you so much din po, no, sa mga mentors natin, 'di ba? Na-imagine niyo talagang every day, 'di ba? Hindi talaga papayag na hindi po madagdagan yung mga kaalaman po natin. So yung mga ganitong training po, no, hopefully ma-appreciate po natin. 'Di ba? Kasi syempre, imagine mo po yung ano po, yung mga ganitong training sa labas may bayad. Pero syempre, since dahil po, 'di ba, nasa grupo ka, ang goal natin, 'di ba, matulungan ka din, 'di ba, matulungan kang kumita. So that's why yung mga training po natin, libre po lahat 'yon. 'Di ba? So wala kang babayarang tawag dito, professional fee, 'di ba, sa mga magtuturo, 'di ba? So all you need to do, makikinig ka na lang, 'di ba? Syempre, apply na lang po natin. Okay, so syempre, ayun nga, 'di ba? So sa mga bago po, no, for the benefit sa mga bago, so pakilala mo na ako sa Engineer Clarence. Actually, meron akong PowerPoint para at least
nakikita po ng mga bago po natin. Ayan. Yan. So, yan, nakikita na yung ating PowerPoint, no? Okay, so ayan po ako, 'di ba? So I'm Engineer Claren and I'm a civil engineer by profession. And syempre, I'm doing the business. Actually, 7 years na ako dito, 'di ba? Oo, so medyo matagal na din. So that's why, ano po yung mga ituturo po namin sa inyo, 'di ba? So based on our experience din po 'yan. 'Di ba? Kaya sabi nga nila, 'di ba, kung sino yung mga tao na talagang ginagawa to, 'di ba? Talaga naging successful dito. So sila yung mga tao na marami na ding experience na pwedeng ituro sa'yo. Tama. So, kaya very important po na talagang nandyan ka ngayon, di ba, nakikinig ka. Okay, so, ang magandang part po niyan is dahil po, more skills tayo right now. So, sa business po na ginagawa po natin, di ba, 100% po dapat yung alam po natin sa business. So, dito, 80%, kung bago ka po, 80% po na dapat ma-master mo yung skills. 20% naman is the attitude. Diba? So, diba? So, ibig sabihin, when you say 80%, kailangan po master mo lahat ng skills na meron tayo. And actually, nakadalawa na tayo, pangatlo na to, 'di ba? So, para ma-master po natin, 'di ba, yung mga kailangan po natin, 'di ba, na gawin. Okay? So, now, isa sa mga factor, 'di ba, isa sa mga tools na kailangan ma-master po natin, no? Aside po sa prospecting and setting invite, syempre, ikaw, ganito, natuto ka na. 'Di ba? Sino po dito nag-apply po ng prospecting? Diba? Sino po dito na in-apply na po yung pagpo-prospecting? Meron na po ba? Ako may ilan nakikita ko na talaga productive na sila, may mga nakakausap na sila, 'di ba? So, congrats no doon sa mga talagang nag-a-apply. Congrats in advance kasi sigurado ako talagang alam mo 'yon, ikaw na yung susunod talaga, 'di ba, na magkakaresulta or talagang kikita. Okay, so syempre, setting appointment, 'di ba, or setting invite. Sino na po dito yung ina-apply po yung pagsiset ng appointment? Diba? Yung meron na pong mga tawag dito na nagiging guest, 'di ba? Meron ka na nasa set. 'Di ba? Pina-practice niyo na po ba yung mga tools po natin, yung mga mga script natin? Sino po dito? Sige nga po, ano po yung script? Ano po yung unang mong gagawin, 'di ba? Pagka once na hindi mo pa, excuse me, hindi mo pa totally, 'di ba, na nakakausap lahat ng kumbaga hindi pa matagal yung convo nyo or bago lang kayo na magkaibigan, ano dapat mong gagawin? Okay, sige po, pwede po kayo mag-type dyan para alam po natin no, kung last week nakinig ka ba. Okay. So, for example, matagal kayong hindi nagkausap, 'di ba? Matagal kayong hindi nagkakwentuhan, 'di ba? Hindi mo alam kung ano yung ginagawa niya na. So, ano po yung unang gagawin mo? Ayan, so ayan, si Ma'am Peli, kung kamustahin po muna. Yes. So, syempre, 'di ba, kung hindi mo pa at matagal ka nang hindi ka nagka-contact, 'di ba, ng ano mo, ng kakilala mo, kamustahin mo muna. 'Di ba? O yes, si Sir Chempo, ano daw, form, 'di ba? So greetings. Ayan, so, una kamustahin mo, 'di ba? Syempre doon mo nang papasok yung pagpo-form, ipo-profiling na natin. So, sino na po dito yung ina-apply na po 'yon? Meron na po ba ditong mga nakamusta? 'Di ba? Doon nagkamusta ka, meron na din po bang mga nag-reply? 'Di ba? So, imagine mo kung yung ginagawa mo pong 'yon, na unti-unti, 'di ba, na nadagdagan, 'di ba, yung mga kakilala mo, yung mga kaibigan mo, 'di ba? Actually, pati po yung mga ka-apelyido mo, pwede mo din yan silang i-add in Facebook, eh, 'di ba? Search mo yung apelyido mo. Daming lalabas po yan, 'di ba? So, ako dati ginawa ko, puro Mondelo, sinearch ko, inad ko lahat yon, 'di ba? Puro Villapena, inad ko din lahat ng mga kapilyodo na ng magulang ko, pinang-add ko na eh. 'Di ba? Pag tinanong anong lugar ka, di mabilis lang, di ba? Kasi pareho lang kayo magkapilyedo. So madaming way para dumami po yung mga prospect and pag masiset mo na na invite. Pero syempre, this time around, after the setting appointment, na prospecting, setting appointment, for sure, pag nakapag-set ka na ng appointment niyan, it's either na i-refer mo na sa coach mo, tama? It's either nadala mo na sa office, tama ba? Diba? So, sino dito po from the set, nung after ng set appointment, setting appointment natin, sino po dito merong nang na-refer, 'di ba, sa kanyang coach or sa kanyang upline? 'Di ba? Or kaya meron ka nang nadala sa office na invite mo after ng training po natin. Sige, meron ba? Ako parang wala ata nakapag-invite, hindi ata na-apply ah. Sino po sino po dito yung meron pong nadala na sa office? Ayan, tingnan natin.
Makapag-refer lang po, ayan, si Ma'am Rosalia. Si Ma'am Hilda meron? Sino doon? After nung ano, meron? Tingnan natin. Okay, check. Check natin ha. Wait na. Hindi ko ma-scroll to ha. Ayan. Okay, so sa mga meron, no? Ayan, meron pala, di ba? So sa mga nakapag-set, no? Oh, grabe talagang. Ayan, meron na rin po. Sir Solpecio, meron. 'Di ba? So, nakakatuwa naman, no, na merong mga nag-apply, 'di ba? So, syempre, after mo na set na ng appointment, na-refer mo nadala mo na sa office. So, what's next? 'Di ba? So, na yun ang pinakatanong. Tama? Kasi for sure, pag na-refer mo yan sa coach mo, hindi naman agad-agad nasasali yan. Possible, 'di ba? Sa 100 sa rate ng 100%, 'di ba? Iilan lang po yung percent, 'di ba, na on the spot sumasali agad. Tama? So yung iba, 'di ba? For example, out of 10, sa ni-refer mo out of 10 ang ano, sabihin na lang natin isa lang yung on the spot diyan. So the rest po yung 9 yung 9, number 9, 'di ba? More on follow-up na tinatawag. Tama ba? Tama. Ibig sabihin na presentan, 'di ba, na nadala sa office, pero hindi pa agad-agad sumasali. Okay, it's either yung concern, ipapaalam sa asawa. Tama? It's either yung iba concern, wala pang pera. Tama? Yung iba naman pag-iisipan pa daw. Yung iba naman pag-iipunan. 'Di ba? So maraming mga concern, 'di ba, na kailangan masagot. Okay? Para syempre talagang ma-assure mo na sasali yan. Pero ibig sabihin, hindi siya agad-agad na pagka ni-refer mo na, dinala mo sa office is on the spot sumasali siya. Okay? So, hindi lahat. Merong iilan, pero hindi talaga lahat. Now, ano yung mga bagay na gagawin natin? Okay, ano yung mga next mong gagawin? So, yun yung tinatawag po natin na follow-up. So, right now, yung topic po natin is importance of follow-up. Okay, so yun yung skills number 3 na kailangan mong malaman. Yung skills number 3 na kailangan, master na master mo yan. Diba? Actually po, no, sa 100%, diba, na meron ka na i-refer, alam nyo po ba, 90% po doon ang nagpapasali po is follow-up. Tama? Like for example, may in-refer ka na presenta ng video. Sa totoo lang, hindi naman agad-agad pa naintindihan yung video eh. Hindi pa agad-agad naintindihan yung marketing plan. 'Di ba? Nadala mo sa office. 'Di ba? Nakita yung business, na-explainan, na presentan. So hindi niya agad-agad na maiintindihan kung ano yung system, ano yung gagawin niya. Hindi niya agad-agad naintindihan yung marketing plan, ito palang gagawin ko. 'Di ba? Kumbaga, pagpunta sa office, talaga ano mo, nabaliw pa lang 'yan. 'Di ba? Na-excite pa lang 'yan. 'Di ba? Nakita na nabuksan pa lang yung pangarap, pero yung pagkakaintindi na itong gagawin niya, kailangan niya mag-refer, 'di ba? Kailangan magkano kikitain niya, hindi pa, 'di ba? So, syempre, value pa lang siya. So, pag hindi pa siya sumali, 'di ba? Ibig sabihin may tinatawag po tayo na follow up. 'Di ba? Important yung tinatawag na importance of follow up. Minsan dito po tayo nagkakaroon, 'di ba, na tawag ito ng pagkukulang minsan, 'di ba? Na hindi po natin ipa-follow up kung bakit po marami tayong mga na-refer, 'di ba? Marami tayong mga na nadadala sa office, pero hindi pa sila sumasali kasi bakit? Ibig sabihin, baka hindi po natin sila, 'di ba, na-follow up ng tama. Okay, so now pag-usapan natin ano ba yung tamang pag-follow up at bakit kailangan ko ba talaga i-follow up yung tao? Minsan naman, 'di ba, nandun sa ano natin, sa mindset, sa isip natin na ay ayoko i-follow up kasi baka makulitan sa akin, 'di ba? Nahihiya kang i-follow up, 'di ba? Actually po sabi nga po, 'di ba, ng mga mentors natin, ang magpapasali ng mga na-refer mo or ng mga na dala mo sa office is follow up, and powerful po ang pagfa-follow up. Ba, parang ikaw. Okay, sino dito? Tanungin natin, no? Sino dito yung sumali after na, yung pagka-present sa'yo ng business, hindi ka naman sumali agad? Possible, di ba? Yung iba, after kinabukasan pa, 1 week pa, 1 month pa, 2 months, 3 months, 1 year, 2 years, 3 years, di ba? 4 years, 5 years. So, ibig sabihin, marami po sa atin na na-present yung business, hindi agad-agad pa sumasali. Tama? Kasi bakit? 'Di ba? Sabi ko nga, hindi naman agad-agad naintindihan pa yung business eh. Pangalawa, may mga concern bakit hindi pa nakasali agad. Okay, so now, ano yung nagpapasali sa kanila? Through follow-up.
Sino dito ang araw-araw pina-follow up? Sino dito yung after na presentan, kinabukasan, may na-receive ka na message? Sige po, type po tayo para at least alam po. Ayan, si Sir Roderick, tawag dito na kinabukasan agad. Oh, okay, Sir Roderick, di ba? Bago ka sumali, kinabukasan, di ba, pinalo up ka? Di ba, kinamusta ka? Ano ba yung, ano na yung next, ano na yung plano? Tama? So, sa mga nandito, sino dito yung kinabukasan, may na-receive po na message mula dun sa taong nagpasali sa'yo? Okay? Meron ba dito? Ba talaga ba natutulog na ba yung iba? Ilan lang pa yung nag-reply? Sige, sige, sige. Okay. So, sino dito yung kinabukasan, may na-receive ka na chat? Diba? Hello po, may bago. Yan, me at Miss Cole. After 3 days sumali. Okay? Ayan, ako po. Diba? So, imagine niyo po, no? Ba't ka ba napasali? Kasi finalo up ka. Now, yan din po yung gagawin po natin. 'Di ba? Sa lahat ng mga na-refer mo na at sa lahat ng mga na-presenta ng business. Okay. So now, ganun po ka-importante kasi pag wala pong follow-up, syempre yung kausap mo, 'di ba kinabukasan yan, it's either pwede niyang makalimutan. Tama? For example, ako, napresentan ako ng business kinabukasan, 'di ba, hindi mo ko finalo up. So, hindi ko siya papansinin. Tama? Pero kung ifa-follow up mo, 'di ba, yung mga lahat ng kausap mo, 'di ba, for sure, sana lahat po ng na-refer po natin, nasulat po natin, no? For example, may nag-house sa'yo ngayon, na-refer mo sa upline mo, isulat mo yung pangalan. 'Di ba? Kasi doon po magbe-base kung anong status ka na. Baka hindi pa na-presenta ng video. Na-presenta na ba ng video? Napanood na ba yung video? So maraming aspect po. 'Di ba yung pagfa-follow up? Okay, take note po natin, no? I-take note po natin. Ang pagfa-follow up po, ang pagpasa ng mga pang-follow up po natin, ipapasa mo lang po ito doon sa mga na-presentan ng video. Okay? Kasi meron din po tayong follow up na pagka once na o hindi mo pa hindi na once na magkikita pa lang kayo, magkakaiba po kasi yan. Okay? Ang pagpa-follow up po, meron po tayong follow up after, 'di ba? Yung mga kumita, may magpapadala, video ng mga macheke. So yan po, ipapasa mo yan after mapanood yung video. Wag na wag mong pa-follow up na hindi pa napapanood yung video. Marami po kami napapansin. Diba, ni-refer pa lang sa coach, diba, or nag-how pa lang, pinasahan na ng follow-up. Kailangan i-confirm po muna natin kung napanood na ba yung video, napapaano. Okay? So, yung pag-usapan natin. Okay, so ayan. Ano po muna ang follow-up para at least naintindihan ng lahat? Ang follow-up ay isang paraan para mabalik o maalala na yung prospect na sumali sa iyong network. Isa itong paraan para maibalik ang alok sa spotlight para pag-isipang muli nila nito. Kung gusto mong ma-focus ang prospect mo sa offer mo, kailangan mo yung attention nila. Okay? So, ang pagpapalo up, yan yung pagpapaalala. 'Di ba? In Tagalog, 'di ba? Ipapaalala mo, 'di ba? Sa mga prospect mo na kailangan sumali sila. 'Di ba? So pagpapaalala sa kanila na, uy, meron akong meron akong ino-offer sa iyo. Tama, so pag nabasa yung message mo, maalala nila, ito pala yung nag-how ako kahapon. 'Di ba? Kasi pag wala pong follow up yan, sigurado ako makakalimutan nila. Okay? So now, how follow up is important. So tayo po natin tatandaan, follow up before it's too late, 'di ba? So huwag kang papayag na yung follow up mo late. Diba, meron kasi sa atin, no, nanlamig na yung follow-up niya. Tsaka mo na pinipilit, uy, ano na, tawag ito, pinapollow up mo na agad ng follow-up. Diba? So, kailangan yung follow-up po natin, on time po yan. Okay? So, there's never a bad prospect, just the wrong time for the right prospect. So, always follow up na follow up. May mga pagkakataon na marami kang na-refer na, marami kang na-presentan, marami kang nadala sa office. Pero kahit araw-araw mo pinapalo up yan, hindi pa rin sumasali. Tama? So, lagi mo lang tatandaan, hindi sila negative, hindi sa ayaw nila. Baka hindi pa lang yung right time na para sumali sila. Baka it's either wala pang inaantay nilang pera, diba? Or kaya nag-iipon pa lang. So, kung nagpa-follow up ka, wag kang tumigil. Diba? Kumbaga, wag mong
tigilan, ay matag-ato, 1 year ko na itong na-follow up, hindi pa din naman sumasali. Bahala ka na nga dyan. Diba? Minsan ganun po yung nangyayari. Marami kayo, lalo na po yung mga medyo matagal na. Meron sa atin dito, 3 years, 4 years na, 5 years na. So for sure, ako niniwala ko, marami ka nang na-refer. Marami ka nang presenta ng video. Tama? So, ito ang tanong. Yung mga dati ba napapalo up mo pa? Consistently mo pa ba napapalo up? Alam mo yung lagi mo tatandaan, 'di ba? Hangga't hindi ka binablock niyan, 'di ba? Hangga't nakakapag-chat ka sa kanya, i-follow up mo pa rin ang i-follow up. So mamaya ipapakita ko po sa inyo no kung paano po nangyari sa akin yun. Okay? So i-follow up po lang na i-follow up. Minsan may nagsasabi, coach, paano yun pag scene zone lang? Paano yun pag hindi naman na or kaya hindi naman nakikita yung 'di ba? Or kaya hindi naman hindi naman nakikita yung mga mga tawag dito, mga message ko. 'Di ba? Minsan may mga pagkakataon na hindi naman nakikita yung message mo. Or kaya hindi nagsisin. Or kaya season lang, nakailang beses ka na. 'Di ba? Follow up ka ng follow up. Pero lagi mo tatandaan, hangga't hindi ka binablock niyan, follow up mo pa rin ang follow up. Kasi bakit? May mga times na pag sinilip nila, 'di ba, yung yung messenger nila, at nakita nila doon yung pangalan mo. What if, 'di ba? Yung time na yon, tiningnan yung message mo. Doon pala tapos nabasa niya yung mga follow-up mo. What if nagtanong ulit yan? Paano nga ba ulit yan, ma? 'Di ba? So, ibig sabihin, hangga't hindi ka pinapollow up, follow up mo pa rin. Baka yun na yung right time na sasali siya. Kaya that's why po, mamay pakita ko po sa inyo, meron po akong follow up. 3 years na, 2 years na, 'di ba? 1 year. Imaginein mo yun, ganun katagal bago sila sumali. So, ibig sabihin, always follow up, follow up. So, follow up before it's too late. Kasi pag tinigil mo mag-follow up ka, baka ma-realize mo sayang. 'Di ba? Nakita mo, nakabili ng bagong motor, may pera pala, tapos hindi mo na-follow up ng tama. 'Di ba? So, kailangan, yun po yung pinaka-importante. Okay? So, syempre, we have a 24 hours and 48 hours rule. So, what is 24 hours? 1 day, sa loob ng isang araw. 48 hours, 2 days. Lagi po natin tatandaan, the value factor ng tao is hanggang 2 days lang po yan. For example, bibili ka sa mall, 'di ba? Magandang bag, binili mo. Yung kilig factor mo, 'di ba? Yung alam mo yun, yung kabaliwan mo sa magandang bag na yan, binili mo siya eh. 'Di ba? Kabaliwan mo na yan. 'Di ba? Ngayong araw na to, baliw na baliw ka pa. 'Di ba? Binibida mo pa yung bag mo, ano pa, 'di ba? Alam mo yun, dinidisplay mo pa, tapos tinitingnan mo pa. Pero, alam mo yun, talagang iningat-ingatan mo hanggang kinabukasan, ganun pa. Pero after 3 days, 1 week, 1 month, 1 month, diba, 2 months, 3 months, yung value factor mo, yung kilig factor mo, dun sa gamit mo na yan, unti-unting nawawala na. Tama? Kasi bakit po? Ang value factor or yung excitement factor ng isang tao hanggang 2 days lang yan. Diba? So, for example, may bago kang cellphone ngayon. Grabe, kaingat na ingat ka pa. Diba? Alam mo yung buong araw, pinakalikot mo talaga. Picture ka ng picture, di ba? Pinapakita mo. Kasi bakit? Excited ka pa. Kinabukasan ganun din. Pero tingnan mo, pag lumipas na po yung 2 days, magugulat yung cellphone mo, nasa tabi-tabi na lang. Di ba? Dito mo lang. Alam mo yun, tipong ganun. So, ibig sabihin, ganun din sa mga invites natin. Yung invite mo, pansinin mo. Pagpunta ng office, grabe baliw yan. Diba? Yes, sasali ako. Alam mo yung makikita mo sa mata niya, talagang, alam mo yun, talagang kumikinang. Yes, ma'am. Grabe, gagawin ko talaga to para sa pamilya ko. Mali. Diba? Yes po. Pag may ni-refer ka, may kinausap ka, diba? Or kaya, ni-refer mo sa coach mo, tinanong mo, ano pare? Nagustuhan mo ba? So, sabihin, oo pare, maganda pala to. Sige, sasali ako. Kaso wala pa akong pera. Diba? Baka po di gagawa akong paraan. Diba? Pansin niya po, sabi, ikaw naman, oo. Ngayon, so, ibig sabihin, lahat ng mga nakakausap natin, ganun pa. Diba, dala mo sa office, grabe pa yung value factor niyan. Tama, pero lagi mong tatandaan. Diba, 1 day, 2 days, kasi syempre sabi, gagawa pa ng paraan. Diba, so, ito lagi po natin ilagay sa isip po natin. Hanggat hindi pa yan nagpapadala or hanggat hindi pa, 'di ba, talagang nagsa-sign up, 'di ba, or hawak mo ng resibo or pang pay-in niya, pang join niya, 'di ba, wag na wag kang makakampante.
'Di ba? So minsan, yan yung ano natin yan yung nagiging tawag dito factor kung bakit hindi na natin pinapalo up yung tao. Kasi coach, nagsabi na siya sasali eh. O, lahat naman tayo, sino ba namang ayaw? Lahat tayo, pag nakita yung marketing plan, pag nakita yung kitaan, lahat ng tao sasali talaga, gusto sasali. So, syempre, sabi ko nga, may mga factor bakit hindi sila nakakasali. Walang pera, papaalam, 'di ba? So, all we need to do is i-follow up natin sila. 'Di ba? So, for example, paano yung follow up na gagawin mo? 'Di ba? Pag ano, sa biyahe siya, Brad, kamusta? Kung nadala mo sa office, 'di ba? Pabiyahe na. Sir, ingat ka po ingat ka sa biyahe, sir. Message niyo po ako pagka nakauwi ka na. Diba? So, tatansyahin mo ilang minuto pagdating sa bahay nila. Pag after 1 hour, 30 minutes na sa biyahe nila, sir, kamusta? Nakauwi ka na ba, sir? O, pag sinabi, nakauwi na ako. Grabe, sir, no? Actually, sir, wag mo sayangin yung pagkakataon, sir. Ganito, ganyan. Ito na yung big break sa buhay niyo, makatulong sa pamilya mo. So, yun yung ilan sa mga follow-up na pwede mong gamitin. So, kailangan, when you say follow-up, ikaw yung nakakausap niya. Kasi bakit? Pag ikaw yung nakakausap niya, magkakaroon siya ng reminder sa isip, 'di ba na nga pala, 'di ba gagawin ko nga pala ng paraan to. Nga pala, 'di ba ano pala ko, hanap pa pala ko ng paraan. So doon siya mamaya makakita ko ng mga sample na talagang ina-apply po namin. 'Di ba yung mga tinuturo. So ulitin ko po, ilang oras, 'di ba yung value factor ng tao? 24 to 48 hours lang. Ibig sabihin to 1 day to 2 days lang yan. Pag ikaw hindi ka po nag-follow up ng after 2 days, 'di ba? Hindi ka nag-follow up niyan after 2 days. Yan po tinatawag na manlalamig po yung mga kausap mo. Manlalamig lahat ng nirefer mo. 'Di ba? Parang alam mo yun, hindi na sila excited sumali. So tandaan po natin, hanggat excited pa yan, hanggat baliw pa yan, 'di ba? Na gawin yung business, todo follow up mo talaga. Kung pwede, oras-oras ikaw kausap niya. Kung pwede, oras-oras na talagang nire-remind mo siya, 'di ba? Na gagawin niya 'to. Okay? So, yan po lagi natin tatandaan kasi tandaan mo, pag nawala po yung value factor, 'di ba, doon sa business, ang hirap mo nang kontakin yan. 'Di ba? Kaya marami po sa atin, 'di ba, coach, lamig na, hindi na po nagre-reply kasi hindi siya na-follow up. 'Di ba? So, sino po dito yung nagpa-follow up kinabukasan? For example, may na-refer ka sa upline mo. 'Di ba? Napanood na yung video. Yung kinabukasan pinalo up mo. Meron dito nag-follow up? So kung hindi ka pa nagfa-follow up ng ganun, gawin mo. 'Di ba? Kasi sayang, tandaan mo, hindi ganun kadali, 'di ba? Nag-prospecting ka na. Nag-set ka na ng invite, nag-set ka na for appointment, 'di ba? Then nag-approach mo na. Naglaan ka na ng oras yan para ma-present. 'Di ba? Naglaan ka ng oras para ma-refer sa upline mo. Tapos kinabukasan, hindi mo lang ma-follow up. 'Di ba? So sayang po yung effort po natin. Okay, so tandaan mo, panalo makulit, tayo po mismo yung magpapalob sa kanila. Huwag mong antayin sila magpapalob sa'yo, ma'am, sasali na ako. Kakatok sa bahay mo, ma'am, andito na ako. Sasabihin doon, Ma'am Julia, nandito na ako na po yung alas mo. Sasali na ako, hindi po ganun. Kailangan tayo po mismo magpapalob sa kanila, ma'am, kamusta na? Ma'am, or pasahan mo ng mga tools ng pampalo up natin. Okay? Ayan. So, ito one of the sample, no, na talaga very effective yung follow-up. So, like for example, yung mga agent, diba? Yung mga real estate agent. Pag ikaw, ito na lang, sino dito naka-experience, diba, na meron kang pinag-inquiran, diba, na, like for example, house and land, diba, or properties, diba? Yet, sila mga, excuse me, mga real estate agent sila, diba? So, for example, dumang ka sa mall, minsan dyan, diba, magtanong ka lang, kinuha yung number mo, kinuha yung Facebook mo. 'Di ba? O imaginein mo. At hindi ka naman, talaga nag-inquire ka lang 'di ba? Yung parang napatanong ka lang, magkano po yung ganyang unit, magkano yung ganitong unit, ganyan. So, sila, dahil ang mindset nila, hindi sila papayag na wala silang benta. 'Di ba? Hindi sila papayag na wala silang ma-closing the deal. So, magugulat ka na lang pag uwi mo, meron ng text na yun sa'yo, may tawag pa. Hello ma'am, this is ma'am ganito, ganyan. So from real estate, ganito, ma'am, check nyo na po yung unit namin, di ba? Baka meron ka pong magustuhan. So syempre ikaw naman, di kasi nga interested ka, di ba? Pero
hindi ka pa decided. Sige ma'am, next time lang po kasi busy pa ako. Magugulat ka na din kinabukasan, may message na naman, may text na naman. Diba? Actually, mga mentors nga natin, diba? Imagine mo, kakalabas lang nila ng Raptor. Diba? Pero malupit na part niyan, diba? Kakalabas ng Raptor, ang malupit na part is merong agent, diba? Na talagang sobrang kulit sa kanila. Nakwento nga ng mga mentors natin na araw-araw tumatawag daw, kinakamusta sila, kamusta na sir? Sir, baka gusto niyo po muna makita, sir. View niyo lang, sir. Makalay mo, makapag-decide kayo. Ay, dahil sa nakulitan na talaga si mentor, alam mo, nag-decide sila, pinuntahan nila yung lugar na yon. Kaya malupit na part, napakagandang lugar na gustuhan nila. So, alam mo yung on the spot, nag-issue po ng ng pang-reservation po na cheque, yung mga mentors natin. Imagine mo yun. Kaya kami natatawa kami na kwento ni mentor na sabi niya, talagang effective yung follow-up. Kasi siya, kung hindi siya pinalo up, kung hindi siya tinawag-tawagan, kung hindi siya talagang message ng agent na yun, wala naman siya pakialam dun eh. Hindi naman niya, kasi syempre, diba, parang mandun pa sa isip niya na, next time na lang ako bibili or ano na lang muna, ganito. Pero dahil nga, diba, grabe kung mag-follow up yung agent na yun. Kung imagine niyo magkano properties na nabenta kila mentor? 11.7 million. Diba? O grabe, tuwang-tuwa yung agent na yun. Diba? Imagine mo sila nga, diba? Sila nga, imagine mo million yung binibenta nila pero nakaka-closing the deal sila. Tayo pa kaya? Imagine mo, tayo, binibenta natin opportunity. Diba? Tapos, imagine mo, magkano lang yun kung 15 accounts, diba? 70,000. Kung one account lang, diba? 11,698. Diba? So, ang punto doon, paano napabili? Kasi through follow-up, ganun talaga sila kakulit. For example, inquire ka ng sasakyan, punta ka sa mall or kaya sa mga kasa, diba, bibigyan ka ng papel, hingan kaya ng ma'am, sige po ma'am, tawag ito, ano po yung Facebook niyo ma'am, okay lang po ba makuha yung number niyo, diba, so syempre, ikaw naman, bigay, sige sir, ganyan, kaya, magulat ka din, maya-maya, may text na ma'am, this is Sir Harold, ganyan, from Mitsubishi, ma'am, pag may gusto po kayong unit, ganyan, diba, tapos, kinabukasan na naman ulit, diba, kasi ibig sabihin, ang mindset nila, bakit ka lumapit doon? Ibig sabihin, interested ka. Now, ito lagi po nating tatandaan. Yung mga nag-how sa'yo, di ba? Yung mga nag-how, di ba? Yung mga dating nag-how din sa'yo, it's either 3 years ago, 2 years ago, 1 year ago, months or days na nag-how sa'yo. Bakit nag-how yan? Kasi interested yan. Nagkataon lang, di ba, na kahit interested sila, katulad natin, wala pa din silang pang-join, so all you need to do, i-follow up natin ang i-follow up. Tama? Kasi kung hindi interested yan, hindi maghahawi sa post mo yan. Or hindi yan papayag na mapanood yung video, or kaya hindi yan magnonood ng video kung hindi interested. Diba? Sasabihin agad sa'yo, no. Pero kung once na hindi naman siya nag-say ng no, nag-isip pa lang na sige, pag-iisipan ko, update po kita, ibig sabihin, you have the chance, may chance pa, di ba, na talagang mapapasali yan. So, kahit may 1% ka pang chance, i-follow up mo nang i-follow up talaga yan. Tama? Kasi imagine mo, sample ka yun nga, balik tayo sa mga agent. Bakit napabili sila mentor? Kasi imagine mo, kung ayaw nila mentor, dapat blinak na yung number na yun. Di sana nagsabi, sir, pasensya na, kulit mo. Huwag mo na ako kukulit, hindi ako interested. Siyempre, bakit nabigyan ng chance na i-follow up? Kasi ang sabi lang, ang sinasagot para naman ito, sige sir, check lang muna namin sir, set natin ng oras kung kailan kami hindi busy, ganyan. So, ibig sabihin, yung agent na yun, ito may chance to. Diba? Pagka ito, talagang napag-go ko to, diba? Diba? So, ibig sabihin, kaya. So, ganun din po dapat yung mindset natin. Diba? Na once na nag-how na yan, diba? Once na nag-inquire sa'yo yan, interested yan. Okay? So, lalo na, diba? Pag nakita pa, so interested yan, napapaisip lang yan. So, all you need to do is to follow up mo talaga siya. Okay? So, syempre, when we are doing the follow-up, have a relationship with your follow-up, build relationship. Okay, like for example, kung ikaw agent ka, 'di ba? Bibuild ka muna na, hello ma'am, kamusta? Kamusta kayo ngayong araw na to? Ma'am, nasa work po ba kayo? Yes ma'am, ma'am, pala po lang po sana kung ano po ng update, 'di ba? Doon sa in-offer po namin sa inyo na house and lot or properties, 'di ba? Baka gusto niyo na pong tingnan. So something like that, 'di ba? So ibig sabihin, 'di ba? You build muna relationship
dun sa mga kausap mo. Okay, so now, in our business, ganun din. Tama? Oh, for example, huwag kang papayag na, di ba, for example, yung follow-up mo, napasa na ng video, di ba, at the same time, napresenta na, kamustahin din natin. For example, kamustahin ang iyong follow-up. Minsan, may mga follow-up tayo na hindi nagre-reply sa mga sinesend natin sa kanila na pang follow-up. Pero pag kinamusta mo, sila, saka pa lang sila nagre-reply. Kailangan makuha din ang loob nila para ramdaman nila ang intention natin na tutulungan natin sila. So, syempre, lagi po natin tatandaan, ano ba yung purpose? Eto, ako daw nag-how din. Sabi ni Ma'am Cynthia dito, ay ni Ma'am Cynthia Charog. Tingnan nga natin yung mga ano, baka may nakarelate dito, no? Na pinalo up ka, tapos, ayan na, kayo. Ako nung nag-how, di ko na din tinigilan i-follow up. Ayan, sumali na din yun. Wow! Congratulations, Ma'am Cynthia, for your new direct, no? Ako nung nag-how, di ko na din tinigilan i-follow up. Ayan, sumali na din yung from USA. Grabe, ayan, sunod yan, 15 accounts na. Oh, imagine mo, di ba? So, ayun, balik po tayo, di ba? So, kamustahin ang iyong follow up? So, pagka nag-follow up ka, lalo na po kung kakilala po natin. Diba? Pag follow up na po natin, no, kakilala mo. So, mas maganda po, wag po agad yung mga tools natin na pang follow up. Maganda, kamustahin nyo muna. Babes or Mare, kamusta? Ano balita? Napanood mo na ba yung video? May tanong ka ba? May naintindihan mo ba? So, kamustahin mo muna. 'Di ba? So, syempre, important pa din po kinakakamustahin natin. Kasi nga, pag nagsabi yan, nga, Mari, gusto ko sana, so wala pa akong pera. So, pwede kang magbigay sa kanya ng advice. Alam mo, Mare, pareho tayo. Wala na akong pera dati. Actually, hindi pa nga din ako naniniwala masyado eh. Pero, buti nakita ko siya na makakatulong sa akin. Ginawa ko ng paraan. So, may mga part na minsan hindi sila nagre-reply doon sa sinisend natin kumikita, 'di ba? Doon sa mga sinisend natin may sasali. So, kailangan ma-build mo muna yung trust, 'di ba? Na i-follow up sila through kamustahin mo muna. May mga pagkakataon ganun po na nagre-reply sila. So, hindi sila nagre-reply pag pinasahan mo lang, good day. 'Di ba? May bago na namang kumita. Hindi po agad-agad yan. Pwede mong isunod. Pero mas maganda, kamustahin mo muna. Kasi ang tao, tandaan po natin, gusto po natin yung kinakamusta tayo. Yung naaalala tayo. Tama, mali. So, very important po na talaga kinakamusta natin sila. Okay? So, syempre, ito po, no? Ito po, yung pag-follow up po natin, di ba, hindi lang siya basta dun sa mga napresentan. Okay? Kasi may mga pagkakataon, 'di ba, na minsan 'di ba talagang may mga nire-refer tayo sa mga upline natin, sa mga coaches natin. Tapos yung iba, hindi sila agad-agad na napapanood yung video, hindi sila agad na alam mo yun, di pa kumbaga sabihin natin, di pa yun tama, hindi pa napanood yung video. Kumbaga hindi naintindihan yung business. Sino dito na experience yun? 'Di ba may naghaw, tama? Tapos na-refer mo, hindi pa pala napanood yung video or kaya nagaw sa'yo. Hindi pa hindi pa napanood din yung video. So kailangan mo pa din syempre kamustahin yun. Ipatawag din doon follow up. Wag nating gawin po na for example naghaw, na-refer mo or inassist mo, hindi nag-reply yung tao. Hindi mo na sila kinakamusta or hindi mo na sila pina-follow up. Follow up din tawag po dito. Okay? So kailangan, importante na kailangan, 'di ba, talagang may listahan po tayo. 'Di ba? May listahan tayo ng mga follow-up po natin. Okay? So, for example, ni-refer mo na nagaw. Ilista mo yung lahat ng mga nagaw sa'yo. Tawag po doon, list of inquiries. 'Di ba? May kaibigan ka nagaw sa post mo. O, di ibig sabihin, ang gawin mo, ilista mo yan. Tama, ililista mo. Ngayon, pagka yan yung time na alamin mo kung napanood na yung video or kung hindi pa, di kamustahin mo siya. For example, ito, si Sir Scorpion. Yan, ako yan, naghaw siya sa akin. Hi sir, good day, naghaw po kayo sa post ko. Naghaw po yan eh, 'di ba? So, ngayon, sabi, hindi, pinasan ko siya ng video natin. Walang reply. So, kinamusta ko ulit, hello sir. Kasi makulit ako eh, hello sir,
syempre may emoji pa ako. Kasi nga, gusto ko na, alam mo yon, ikuha ko lang yung, ano niya, yung loob niya na hindi lang more on agad sa business. So, hello sir, tapos, I'm Engineer Ren, bigyan po kita ng idea sir, di ba? So, sinend ko ulit kasi nag-online siya eh. Kasi may pagkakataon po na baka yung mga kausap mo, hindi lang online, or kaya mahina lang yung signal. Lalo na po pag mga government yan. So, kailangan, pati po sa pagpapanood sa kanila ng video, kailangan makulit ka din, kailangan pinapalo up mo din. So, huwag kang aasa na, wala na, hindi naman niya nakita, so hindi na nagre-reply, kamustahin mo. Kaya dapat lahat ng mga listahan mo ng mga nag-house sa'yo, may listahan ka talaga. Okay, ako po may listahan po ako ng mga nag-house sa akin. So nilalagyan ko siya ng first check pag napanood ng first video. So hindi ko siya pinapasa ng second video hangga't hindi napapanood yung first na video na yan. Okay? So ayan, sinek ulit. Tapos ayan, sabi hindi pa ulit niya napanood. Oh, December 26, January 17, hindi pa rin. So, wag mo din papasahan ng follow-up, ha? Pag hindi pa napapanood yung video, wag mo papasahan ng follow-up kasi hindi pa naman niya naiintindihan. Okay? So, i-follow up mo lang siya kung napanood yung video, kamustahin mo, gawa ka ng way na para mapansin ka, di ba? So, ayan. Hi, sir, kamusta po? Taga saan po kayo? Hi, sir, nakita ko po yung comment mo. Diba? So, pasensya na, ma'am. Di ba? So, sabi niya dyan, sabi ko, sir, kamusta sir? Yes po, nakita ko lang po kung yung comment mo sir, kaya nag-message na ako agad. Ano po ito sir, nag-help po kayo sa Success Pro. Ano pong paraan yan ma'am? So, send ko yung video. Imagine mo na kailang send ako ng video niyan para lang talaga mapanood niya. So, send ko po yung video sir para magkaroon ka ng idea. Okay, o diba napanood niya. Actually yan si sir, follow up ko na ngayon yan. Nakalista na po yun sa listahan ko. So, pag napanood nyo na yung first video, lalagyan ko na ng check. So, kung ikaw, na-refer mo lang siya sa upline mo, tanong mo, napanood na po ba yung isang first video nito? So, tandaan po natin, kahit merong upline na nag-a-assist sa'yo, sa guest mo, dapat ikaw din, may listahan ka ng mga ng mga nag-house sa'yo. Hindi po pwede, ikaw na bahala dyan na inasa mo na kay upline lahat. Hinayaan mo na siya naman lahat mag-follow up, ganito, ganyan. Tanda mo, support mo lang sa upline. Siyempre, sa dami pong mga ina-assist ni upline, kailangan ikaw yung napasana kayo natin ito ng video. Di ba gagawa tayo ng GC? Napasana kaya natin ito ng video. Napanood na kaya ito So, may listahan ka niyan, di ba? Oo, napanood na yung first video kasi hindi pa nag-reply eh. O, lagyan mo ng check, first video pa lang. Ngayon, kukulitin mo na naman, hi sir, busy ka po ba? Para mapanood na po, mapasa na namin yung second video. O pagka nagsabi na, ay sige ma, pasensya na, send niyo po yung second video. Pag napanood niyo yung second video, lagyan mo ulit ng check. Bago mo siya mapunta doon sa follow-up, pakuha nga ako ng notebook. Malapad. Babakita ko sa example. Dito ay, nasa coach. So, mamaya ipapakita ko po sa inyo yung, meron akong name ng inquiries. First, second, third. Ibig sabihin, first video, second video, third video, then the rest niyan is remarks. Pag first video pa lang, lalagyan ko check. Pag second video naman, second video. Pag third video, lagyan ko din check. Lalo na kung ikaw po, makakalimutin ka. So, kailangan talaga may listahan. Di ba, minsan makakalimutin tayo, di ba, na pag ilang video na kayo. Kaysa backread ka ng backread, kailangan may listahan ka talaga. So, pagkadulo na, pag remarks, lalagyan ko na siya follow up. Okay? So, pagka blinak naman ako, lalagyan ko siya block. Diba? So, ganun lang siya. Okay to si sir, follow up ko na yan. Okay? So, syempre, effective way to follow up. Okay? So, now, paano mo mapapollow up? Paano para at least mapanood yung video? Number 1, video call through Messenger. Yung iba hindi ito ginagawa ata, no? So, tandaan po natin, 80%, excuse me, 80% malaki po ang factor pag tinatawagan mo. Okay? Call through phone number. Kaya very important na meron ka ding number dun sa sa prospect mo or sa tawag dito dun sa nag-house sa'yo. Bakit? Siyempre, bibideo call mo siya. Hello, sir. Diba? So, siyempre, sasagutin yun. Sir, napanood mo na ba yung video? Or kaya, sir, anong kamusta? Diba? Napanood mo na tapos mo na ba, sir? You have concern? May tanong po ba kayo? Tawag po dun, follow up. Hindi yung, pinasan mo yan pang follow up natin. O, may bagong magpapadala ngayon. Diba? Or may bago na naman kumita. Dinahayaan mo na. Ako, pag nakita ko, nag-seen yan sa message ko, tatawagan ko na agad yan.
Diba? Kasi pag alam niya, pag tinawagan siya, ibig sabihin, importante. So, ibig sabihin, mapaparamdam mo sa kanya yung intention mo na gusto mo siyang tulungan. Tama? So, call talaga. O pag video call, coach, anong gagawin pag sumagot? Siyempre, nakangiti ka. Saka mas maganda, nakapresentable ka. Kasi we are, ano ng business eh, 'di ba? So, wag yung nakasando ka, bagong gising ka lang. Kaya talaga, kahit nasa bahay ka lang, nakaayos tayo. Kami po nung pandemic po no, kasi online, hanggang ngayon naman nag-aayos kami, di ba? So, hindi mo kami talaga mapapaharap, alam mo yun, mukha kaming bagong gising. Talagang big no-no yun, di ba? So, kailangan, di ba, kumbaga, pandemic, yung pantaas namin, nakapang-ayos kami. Yung pambaba, naka-short na kami pambahay. Di ba? Kasi dito lang naman eh. Pero tandaan mo, pag nag-video call ka, pag kinalwak mo yan, wag kang mukhang bagong gising. Di ba? Wag yung, alam mo yon, gulo-gulo pa buhok mo. Di ba? Kung babae ka, nakaayos yung buhok mo, naka-lipstick ka konti, nakapampulbo ka. Di ba? Nakaayos damit mo, hindi yung nakasando ka lang, hindi yung nakahubad ka. So pag tinawag, ay, hi sir, good evening po, good morning. Sir, tanong ko lang po, napanood niyo na po ba yung video? 'Di ba? So pag sinabi, ay opo ma'am. Sir, may tanong po ba kayo doon? May mga concern po ba kayo? Pag sinabi yung mga concern, ito ganyan, so pwede mo yung sabihin sa upline mo para magawa nyo yung ABC rules. Actually, next topic po yun, di ba? So, importante muna, ma-master po natin yung pagpapalo up. Okay? So, syempre, call through my number. Kung hindi naman siya matawagan, hindi siya online. Diba? Pero napasan mo ng video. Tawagan mo na, hello sir. Sir, kamusta? Nagpasa na pala ako ng video sa'yo, sir. Baka hindi nyo po nakita. Or kaya napanood na yung video. Sir, kamusta? Napanood nyo na po the video, sir, may tanong po ba kayo? Si ganito to, ganyan. Pakilala ka din, syempre. Diba? So, very effective po yan pag nagpapalo up ka. So, nagkakaroon ka ng connections. Narinig boses mo, naririnig yung ano mo, yung intention mo, diba? Kung bakit mo siya gusto pasalihin. Okay? So, syempre, time for follow-up. Okay? Sa pagpapalo up po, hindi yung basta kung kailan mo lang gusto. Okay? May times dito, ay hindi ko po feel mag-follow up eh. Tanghali na ako nagising, kaya ngayon pala ako nag-follow up. Wala ako sa mood mag-follow up eh. Hindi po. Kasi, ulitin ko po, ang pag-follow up po, mas maganda, mas maaga. Okay, alas 7 po, nagbababa na po ng pang-follow up yung mga, mga coaches, GC. Then, pwede nyo din kamustahin. Example, ngayong araw na to, meron kang invite, meron kang guest. Kinabukasan, dapat unang message na matatanggap niya is message mo. Diba? Message mo mismo yung talaga unang matatanggap niya. Hi ma'am, good morning, rise and shine. Kamusta ma'am? Kamusta tulog mo? Ma'am, message mo po ako pagising ka na. So pag nakita niya, unang message mo, ay hello ma'am, yes ma'am, okay naman po. Ma'am, ano ma'am, kamusta ma'am? Pasok ka ba sa trabaho ngayon? O nga pala ma'am, may good news ako sa iyo ma'am. Diba? So mga something like that na gano'n. So para ka talaga nanliligaw dito. Diba? So hindi literal. Kumbaga parang way ng gano'n lang. Diba? So, gusto mo na ma-win yung loob niya, 'di ba? Mapayas mo siya. So, kailangan follow up mo talaga. So, wag yung ay hindi ko feel mag-follow up eh. 'Di ba? Ay coach, busy, sobrang busy ko talaga. Tandaan mo pag-follow up madali lang. 'Di ba? Mabilis lang ang pag-follow up. Hindi po 'yan naabot ng isang oras. Sobrang bilis lang talaga. Okay? So, syempre, ayan. Ito yung mga ilang tools, 'di ba, na pwede nating gamitin sa pag-follow up. Marami, 'di ba? Syempre, ito mga kumita. May caption na, may pictures na. So very din po yan. Kasi syempre pag nakita ng mga follow-up mo, aside po dun sa pagkakamusta, for example, kinamusta mo na. Tapos nag-reply, okay naman ma'am. So pasahan mo ng ganyan pang follow-up. So pag nakita niya, may kumita, ay, syempre mapapaisip yun. Diba, may kumita na, sayang, di pa ako nakakasali. Diba? So, kumbaga, diba talagang, alam mo yun, gawin mo lahat. Diba, na para ma-follow up mo yung, yung mga nag-inquire sa'yo. Siyempre, ito pa. Screenshot ng mga magpapadala. Ba, o resibo ng magpapadala. Ito po, po yan, very effective po yan dun sa mga nagsabi na gagawa pa lang ng paraan. Effective po yan. For example, ayan. Diba, mayroong convo na, sige po, magpapadala na ako ngayong araw na to. Meron kang kausap. Nagsabi, gumagawa ng paraan. I-send mo po yan. Diba? Pag sinend mo po yan, sure goal po yan. Alam mo yun, yung paraan niya, kahit mamaya pa yung paraan niya, magugulat ka na lang magsasabi, sige ma'am, papadala na ako ngayon. Diba? So, very effective po yung na yan na pag
follow-up na yan. So, sulat nyo po, no, para makahingi po kayo ng mga copy, di ba, sa mga sa mga coaches na may hawak po niyan para mabigyan kayo. Okay? Next pa. Ayan, pag-attend ng training every Thursday, hindi pa Thursday yan, every Wednesday, di ba, yung mga business preview natin, and syempre Friday, di ba? So, diba, bakit po tayo ni-encourage ng mga mentors natin, coaches? Ma'am, yung mga follow-up mo, mas maganda mapa-attend po natin ng gathering. Yung every Wednesday, kung may business preview, kung may speaker. Friday naman, every day may mga speaker tayo. So, bakit natin ini-encourage na mapa-attend sila? Kasi, sure ball po yan. Pag nakakinig po yan, di ba, na mga nag-talk, di ba, ng success story, nabaliw sa kitaan, nabaliw sa resulta, naku po, sure ball talaga sasali yan. Kasi bakit? Siyempre makikita nyo, ay ganito pala kaganda dito, talagang matutulungan ako. So ayan po, isa sa mga sample, one of my direct, so follow up ko po yan. Actually, ang tagal ko pong follow up yan, siguro magwa 1 year. Tapos kinukulit ko lang siya, tapos dumating sa place talaga, sabi ko, sir, maganda sir, attend tayo sir ng gathering namin, pwede kang manalo ng cash. Di, sakto, sabi, okay ma'am, umattend, tapos, kinamusaw, sir, minessage ko siya habang nag-attend ng Zoom. Sabi ko, sir, grabe no, dating security guard, sir, ngayon, imagine mo, nakailang coaching na. Kumikita na ng malaki, sir, kaya mo din yan, sir. Alam mo, sabi niya, ma'am, bukas na bukas, ma'am, gagawa ko ng paraan. Talaga siya na kinabukasan, siya yung unang nag-message sa akin, ma'am, may hawak na ako dito, kulang pa. Pero gagawa ko to ng paraan, ma'am, bago po mag alas 12 ng tanghali. Grabe. So, ganun ka-impact, ganun po kalakas yung impact pag nagpapa-attend ka ng mga follow-up and pending mo. 'Di ba? Every gathering natin. Kaya yung mga gathering po natin, i-maximize po natin. Alam nyo, paano mo maano yung guest mo? Huwag yung may magtutok ganito. Kumbaga, baliwin nyo muna sila. Ma'am, kamusta? May gagawin ka ba maya? May Zoom ka ba, ma'am? Alam mo ba, ma'am? Mamaya, napakaano po yung natin. Meron kaming bisita, ma'am. Grabe. Tapos, maganda, mamaya, pwede ka pang manalo. Diba? Ng mga cash incentive natin. Diba? Or yung mga cash prizes natin. So, sila, baluyan dun eh. Tapos, ma'am, may chance pa mamaya mapakinggan natin yung dating ganito na talagang para magkaroon ka ng advanced learning, ma'am. Pagka ginawa mo, mali mo, matulungan ka. So, pag the word na tulong, doon yan sila attend, doon yan sila talagang, alam mo yun, tataas na yung tenga nila. O, sige, attend muna, attend ako kasi pwede pa tulungan dito. Diba? So, very important. Kaya po, this coming Friday, naku, diba? Huwag kang papayag na wala kang guest, wala kang follow-up, wala kang pending. Lalo na magtutok sa atin, no? Imagine po, maraming hinawakan ng government. So, mga government employee, mga PNP, so talagang mababalo ka sa resulta, diba, na natin speaker this coming Friday. Kaya, ngayon pa lang, 'di ba, kontratahin mo na yung pending mo, yung follow-up mo, na this coming Friday, umattend siya. Na sure ball po talaga yan. Gagawa ng paraan. Okay? So, syempre, right matching. Sa pagpa-follow up po, wag po tayo bara-bara mag-follow up, no? So, pag nag-follow up ka, dapat right matching. For example, teacher yung kausap mo. Teacher po yung pasa mo na kumita. Okay? Tawag po dyan right matching. For example, ako, engineer ako. Pag pinasahan mo kung engineer na kumita, edi makaka-relate ako. Grabe, may engineer din dito. So, pag yung may kausap ka OFW, o pasahan mo pang OFW, kasi bakit sila magkakaintindi? Makaka-relate siya dun eh. Huwag yung engineer ako, pasahan mo ko ng estudyante, hindi ako mababaliw doon. Diba? So, kailangan right matching. Pero kung papasahan mo ko ng construction worker na kumita ng milyon, pwede. Kasi syempre, related sa construction firm. Diba? Sa engineering. Tama, kung teacher yan, estudyante, kinita ng estudyante, pwede din. Pero mas maganda kung maaari, diba? Right matching na tinatawag. Kung kung retire yan, edi maganda, mga retire din yung ipasa mo na kumita. Okay? So, yan po yung mga right at effective way how to follow up. Ito pa, videos ng mga kumita na may hawak na cheque. Diba? So, kaya that's why po, yung mga video po, yung mga isave po natin. Diba? Wag yung nagpasa, tinignan mo lang, pinanood mo, okay. Dapat isave mo yun. Kasi bakit? Pag may kausap ka retired, meron kang video, hawak ka, meron kang tools. Meron kang nakasave sa phone mo na video ng retiree na may check siya. Tapos nagdadalawang isip pa. Pwede mo i-send. Ito sir, actually katulad natin, retired government employee. Na ngayon may check na siya.
So, ibig sabihin, talagang totoo na may kitaan dito. Diba, kumita ng ganito, ganyan. Oh, siya ang papapanood yung video nga, no? Retired, no? So, sige, pwede pala ako dito. So, tawag po dyan, pang-follow up din. Tama? So, kailangan merong ang tools para kang sundalo, di ba, na pag pupunta ka ng giyera, meron kang mga armas. Hindi yung pagdating mo sa giyera, wait lang, wala na akong bala. Diba? So, kailangan may bala ka lagi. Diba? Kasi pag wala kang bala, mamamatay ka doon. Tama? O ganun din sa business natin. Pag wala kang bala, imbis sasali na yung kausap mo, kunting sundot na lang ba? Kunting push na lang sana eh. Kunting sundot na lang eh. Magsasabi na ng yes eh. Magsasabi na magpapadala eh. Kaso nga lang, 'di ba? Nung sinabi na sige, actually kaya ko naman kaso medyo nagdadalawang isip ako kung totoo ba 'yan. Ngayon wala kang video, naku, sayang. Pero kung may video ka na makumitang sundalo, may picture ka na makumita na sundalo, pasa mo yan. Sir, grabe, araw-araw, sir, maraming kumikita sa amin. Sir, araw-araw, maraming sumasali ng mga government employees, sir. Kaya that's why, sir, dito, sir, talaga matutulungan ka. So, dahil nakita niya yon, 'di ba? Malupit na part. Sige, sali na ako para baka maging part na din ako diyan. Imaginein mo, 'di ba? Napasali mo agad, malay mo mapa-on the spot mo ka. So that's very important, yung mga tools natin. So sino dito may mga kopya ng videos ng mga kumita? Meron tayong OFW, meron tayong naglabas ng kotse, meron tayong mga empleyado, meron din tayong mga government employees. So dapat naka-phone book, save po yan sa album. Wag po yung kahit kaninong baka meron ka pang ibang video, yun yung nakasave, yung mga nasa TikTok, yung mga sexy na mga pictures, yun nakasave sa cellphone mo. Ako, punta na lang po, mas unahin mo po, 'di ba, yung ganung ganung mga pictures natin, mga videos tools natin. Okay. Tools for follow-up. Ayan, mga proof of transaction. So, kung maaari po, no, kung ikaw po nasa office ka, so mas maganda mag-pictures ka po or kaya video, may hawak kang pera, di ba, nasa transaction, di ba? Pwede dun sa may cashier. So, pwede din po yan, ma'am. May bagong sumali sa akin ngayon. Diba, ma'am, ito mga transaction namin everyday. So, talaga, grabe po yan. Talagang very effective po yung ganyang follow-up. Okay? So, po natin, i-maximize po natin, no? At syempre, ayan, to be successful, you have to be consistent. Okay? So, kung gusto mo maging successful sa pagpa-follow up, mapapain mo yan. Be consistent. When you say consistent, kailangan tuloy-tuloy. Di ba? Walang tigil. Consistent, araw-araw. Ang pagpa-follow up po, kung gusto mo talagang mapajoin yung tao, hindi po siya every other day. Pagka sinabing consistent, araw-araw. Kami po, tanongin niyo po kami, ilang beses kami mag-follow up. Ako 3 to 4 times. For example, alam ko nag-isip pala ng paraan yan. So, kukulitin ko yan. Hindi ako papayag talaga na hindi ko makuha na magsabi siya, sige ma'am, gagawin ko ng paraan o kabukas ma'am. So, papasahan ko yan. Unang pasa ko, kasi siyempre kakamustahin ko. Kasi ma'am, gumagawa pa ako ng paraan eh. Next kong ipapasa niyan, may kumita. Diba? O nga ma'am, grabe ma'am, no, ang dami natulungan. Next kong ipapasa niyan, may magpapadala, ma'am, sayang ma'am, tao mo na sana. O nga ma'am, mag-alala, gagawin ko pa ng paraan ma'am. Next naman, papasahan ko ng video yan. Next naman, magpapasa na naman. So, ang dami hanggang gabi po yan. Yung pagpapalo up ko po, consistent talaga. Persistent, diba? Talagang consistent. Hindi yung, sige, pag sinabi na gagawin ko palang paraan ma'am, wala ka nang ginawa, nag-antay ka na lang din. Sige ma'am, pag inform nyo na lang po ako pag meron na. Hindi. Basahan mo siya ng tools, basahan mo ng pampalo up. Kasi bakit? Pag nakulitan yan sa'yo, diba? Sasali. Lalo na pag nagsabi na, paano po ba kung magpapadala, ma'am? Saan po ba magpapadala? Kasi hindi pa nagpapasa ng resibo. Wala pa sinabi na nagpadala na ako. Naku, huwag ka pong umasa, 'di ba? Talagang pasahan mo, kulitin mo ng kulitin, ma'am. Napadala niyo na po, ma'am. At ito ma'am, may sumali ngayon, ma'am. Ay, naku. Talaga, huwag kang papayag. Ba consistent mo 'yun. Tsaka yung pagpapalo up po, consistent din. Hindi po pwede na ngayon nag-follow up ka, bukas, 'di ba? Kasi hindi mo feel, hindi ka nag-follow up, tinamad ka. Alam mo yung patay sindi na tinatawag. Diba? For example, magpakulo ka ng tubig. Ang goal mo, uminit. Diba? Kumulo. Kaso nga lang, ang ginawa mo naman, diba, patay sindi yung yung kalan mo. Sa tingin mo, ikukulo ba yun? Hindi. So, ganun din yun sa business natin. Kung gusto mo mapapayin yan, kailangan consistent ka, follow up ka sa goal mo, mapapayin yung tao. Okay? So, syempre, be persistent.
Okay? So, if you have goal, di ba, huwag ka papayag na hindi mo siya talaga magagawa. Huwag ka papayag na porket tawag dito, hindi ka lang okay, di ba? Hindi ka, alam mo yun, na busy ka lang, may trabaho ka, is hindi mo na i-persistent yung pagpapalo up. 'Di ba? Sabi nga dito what is persistence? Persistence is all about staying committed to your goals and keeping on trying no matter what obstacles or challenges you face. Ibig sabihin, kahit anong pinagdadaanan mo sa araw na mag-follow up ka na mag-follow up ka. Be persistent, 'di ba? Na i-follow up mo kasi may goal ka eh. 'Di ba? May goal ka eh. Anong goal mo, 'di ba? Aday, hindi ka, kung negosyante ka, hindi ka papayag na sa isang araw wala kang kikitain. Diba? So, negosyante ka eh. So, nasa pagpapalo up po na mapapasali mo yung yung prospect mo. So, be consistent, be persistent. So, ito po, ilan po sa mga sample, di ba, ng mga true follow-up, di ba, na ko siya, na napasali natin. So, ayan, di ba, so 4 months follow-up, o yan po yung pinatin ko ng Zoom, di ba, ng gathering. So, imaginein mo, di ba, from January 2023 to May, bago siya sumali. So, siya na po yan po yung nagsabi sa akin na, tawag dito, sasali na siya kinabukasan. Diba? So, ayan, no, nag-how siya. So, very effective din po talaga yung mga tinuturo, no, na mag-posting ka, diba? Alam mo yung mag-add ka ng mga friends. So, imagine mo, hindi ko naman kilala yan, eh. So, paano po yan napasali? Kasi, paano po siya nag-how? Kasi nga, friend kami sa Facebook, diba? So, active ako mag-posting. So, napahaw siya. So, kahit imagine mo, 4 months na hindi siya nagre-reply sa akin. 4 months na sinisinzone lang ako. 4 months na ilang beses ako nangumusta, hindi din ako nire-replyan. Pero sige, tuloy lang. Follow up na ng follow up hanggat hindi ako binablock. O, ang malupit na part, nag-reply din, napatin ko na training, nabaliw, ikinabukasan sumali. Tama? Okay ba? Sulit ba yun? Okay lang ba yun? At least, importante sumali. Diba? So, ito pa. May direct through follow-up. Ito. 1 year. Ito. Sabi ko nga po sa inyo eh. Diba? Hanggat nag-how po yan. Hanggat nag-inquire po yan. May malaki ang chance mo na sasali yan. Hindi man agad ngayon na nag-how yan, na sumali agad. Hindi man agad kinabukasan. Diba? Na after mo mapasa ng video, sumali agad. Hindi po. Diba? Imagine mo, ito po, 1 year of follow-up. Kung ikaw to, malamang, hindi mo na pinalo-up yan. Hindi mo na nilista sa listahan ng follow-up mo. Diba? Inasa mo lang sa upline mo. Diba? Diga, ikaw na bahala dyan. Up ito, up, di na. I-unfriend ko na, unfriend ko na. Ako po hindi. Imagine mo, araw-araw ko po yan pinapalo-up. Grabe. Diba? Grabe talaga. Diba? Imagine mo, araw-araw kong pinapalo-up yan. Diba, sir, may sumali naman. Sir, ito po, tinan mo dito, meron, pwede nyo po i-screenshot para pwede nyo po ma-review yung mga convo namin. Yan. So, nag-ano lang din yan siya. Ayan siya, parang nag-wrong call siya nag-miss call. Siyempre, mga government, di ba, kunwari na miss call, di ba, wrong call daw. Okay, sir. Sabi ko, naku, mali siya ng pinag-miss callan. So, ayan. So, nag-post, ilang posting ko din bago muna siya nag-out. Imagine mo, January 2022, kami magka-friend na nag-miss call siya, na wrong call daw siya. Imaginein mo, magwa 1 year din. December 2022, bago siya nagtanong. Grabe, no? Bago siya nag-inquire. Good morning, ma'am. Good morning, sir. So, hindi ko siya pinapansin kasi nga tawag ng tawag, diba? So, ininaya ko lang siya tumawag. Hindi naman siya nagtatanong eh. Tapos, sabi niya dito, paano pagpasok sa negosyo mo po, madam? Or how po? O, diba? So, bigyan po kita ng idea, sir. Kasi tinanong ko kung government. Opo, nasa government po ako, madam. Pwede ito na. Siyempre, nung sinabing nasa government, ay nako, grabe ng ngiti ko. Pinasahan ko ngayon. O, imagine niyo friend ko lang sa Facebook, 'di ba? Dahil nga ano mo 'yon, araw-araw post, active sa posting, sila na nagtanong. Alam mo na kung ano mangyayari dahil sila nagtanong, interested 'yan. Okay, interested 'yan. So dahil nga interested siya, pinasahan ko ng pampalo ng video natin. Kaso nga lang hindi pa agad decided. Siyempre, pagka government, minsan na-assign sila sa bundok, ganyan-ganyan. So, parang may times na hindi siya nag-active. Pero everyday po yan. Imagine niyo, di ba, nag-inquire siya December 20, 2022. Sumali, January 31, 2023. Grabe, imagine mo, 1 year. O, di ba? Okay na po, ma'am, na-send ko na po, madam. Di ba? So,
lahat po talaga ng mga kaya dito wag ka lang talagang mainip, consistent, persistent, 'di ba? So, wag kang mapanghiwalaan ng loob kaysa mga nandito no nung gusto agad na may sumali agad sa kanila. Tandaan mo yung mga dati mong follow up, i-follow up mo yon, kamustahin mo yon, 'di ba? Talagang pasahan mo ng pang-follow up. Sigurado ako yung mga dati kahit alam mo yun, kahit taon na yan, i-follow up mo pa rin basta hindi ka binablock. 'Di ba? Kamustahin mo sila, i-follow up mo pa rin. Yan, may direct through follow up. So ayan, 'di ba? So ayan si Sir Claudio. Ano to malupit. Patas ng follow up natin 2 years and 2 months follow up. 'Di ba? Imagine mo March 26. Good morning engineer. Paano po ba 'yan? Okay, introduction. Ayan. Pinasan ko ng video. O ayan. Ikaw na bahala po, help mo. Imagine niyo po 2 years and 2 months follow up po. Okay na 'yon? Ba, kung ikaw to, baka tumigil ka na. 'Di ba? Or kaya baka nainip ka na. 'Di ba? Talagang alam mo 'yun, nainis ka na. So sa pagpapalo up po, consistent. Pero syempre, 'di ba? Kung hindi pa naman agad, sabi nga dito, 'di ba? Hangga't hindi pa yan sumasali, kailangan damihan. Mamaya, numbers game. So may turo ko naman sa inyo. Paano naman yung pag na numbers game? Kasi hindi porket na may na-assist ka na. O kung nag-antay ako ng 2 years, di 2 years pa ako nakikita, naku po, tapos 1.5 lang. So numbers game pa rin, di ba? Yung mga pinakita ko sa inyo na after 2 years sila sumali, patunay lang yan na through follow-up talaga, napapasali yung tao. Di ba? Pero huwag ka naman mag-umasa na, tawag dito, alam mo yun, yung isa na yan, yung pinapollow up mo. Kailangan numbers game pa rin na numbers game. Okay? So ayan, panalo makulit sa pag-follow up. Ito on the spot. Ito 1 day follow up. Ito naman, 7 months follow-up. Ito, January sign up, diba? So, August, September, October, November, December, January, 5 months na follow-up. 7 days follow-up, diba? Ito, August, January, so 5 months din. Diba? So, imaginein mo, no? So, kung makikita po natin, true follow-up po talaga napapasali. Kaya that's why, very important na nagpa-follow up po tayo. So, wag mo lang iasa sa upline mo na alam mo yun, actually mga uplines natin, coaches, mentors, everyday po yan kasi alam na po namin na kailangan talaga pinapollow up. Pero kung ikaw, syempre, kailangan magka-business partner tayo, magtulungan. Imaginein mo kung dalawa tayo mag-follow up sa sa guest mo or sa referral mo. Di sure ba sasali yan, dalawa ba naman tayo? Tama? So, ganun po yung gagawin natin, no? So, syempre, sabi ko nga, merong iba, di ba, 1 year sumali, sa 2 years sumali, meron pa nga dyan, hindi ko lang lalagay dyan yung 3 years, saka 4 years ngayon, di ba, na bagong sali. Tapos, meron dyan, 1 day, 5 months din sumali. So, wag ko mong antayin yun. Di ba kasi baka mangyari, sabi ni coach antayin ko na lang kaya to, kailan to sumali, di follow up. Hindi ka na gumawa ng way na para dumami yung ipapollow up mo. Sa follow up din po, madami. Kailangan numbers game. So, kailangan numbers game din po ang kausapin mo. Pag marami kang kausap, marami kang ipapollow up. Pag marami kang ipapollow up, marami kang possible pay-in. So, now, pag-usapan natin the power of numbers game. Di kasi baka mangyari, may nagaw sa'yo isa, inantay mo na lang kung kailan sasali yan. Ano yun? After 2 years ka pakikita. Ang malupit, 1.5 pa. O, di ba? Imagine mo, 1.5 ka pa, tawag ito, after 2 years ka pa nakikita, 1.5, tsaka ka palang makakain. Lugi negosyo. Diba? So, kailangan numbers game. Damihan mo yung mga kakausapin. Okay, now, paano dumami yung mga kakausapin natin? Through pag-add ng friends. So, kailangan i-maximize po natin 5,000 friends. Kung hindi pa naka 5,000 yung friends mo, o tayo na loob, dagdagan mo na yan. Mag-add ka, sipagan mo na mag-add. Yung mga pinakita ko po sa inyo mga directs ko, hindi ko pa kilala. Diba? Lahat po yun through adding Facebook lang yun. Nag-add lang ng add, kinagabihan, add ng add. Diba? Morning, add 15. Tanghali, add ng 15. Diba? Gabi, add 15.